sandaling magpanimula na at tayo po ay mag dili-dili. Kahit inaanyahan ko po ang kapulungan na tumayo bilang pagkala sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo ay magsisamba at magsikod, tayo ay magsiluhod at sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya ay ating Diyos at tayo ay bayan ng kaniyang pasulan at mga tupa ng kaniyang kamay.
tayo po'y sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, pasalamat kami, Panginoon, at muli nagkasama-sama kami ngayong umaga, Panginoon. Amen. Binigay mo kami ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat sa amin at kaloob. Kalooban mo kami ng aming mga pangangailangan sa aming araw-araw, Panginoon. Muli, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa iyo. Kung may mga pagkukulang kami, Panginoon, hiningi namin ng tawad. Kung Lord, ang tuluyang mag-ingat at palagi kaming gabayan sa lahat ng oras, Panginoon. Muli, nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan sa umagang ito. Ingatan mo kami, Panginoon, ngayong mga anak na wala pa rito, Panginoon. Ikaw nga po, Lord, ang nakakaalam sa mga kapatid namin na hindi po namin kasama sa umagang ito. Ikaw nga, Lord, ang mag-iingat sa amin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Bago po tayo sa babasahing tugunan, ang langit ay napahayag sa kaluwalhatian ng Diyos, tatagpon sa awit 19:1 hanggang 8. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ang pinakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, mahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umuugay, lumalabas ito ng parang masayang kasintahan tulad ng masiglang manlalaro ng handang-handa sa takbuhan. Sa silangang sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Tayo po lahat. Mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Tugong awit. Ready po tayo sa pagkakatayo at tayo po ay magkamayan. Ayan po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon dahil nasilayan na nating muli ang haring araw. So praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon for a good weather. So never mind kung medyo mainit, it's okay as long as dry na ang ating buong paligid at wala na pong masyadong parang unti-unti nang bumababa yung mga baha doon sa mga may baha pa po for the last few weeks.
So, ibig sabihin, yung mga bata, may pasok na tayo bukas. Amen ba? Ayan, so patuloy na purihin natin ang ating Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na hindi niyo po makamayan ang mga kasama natin dito sa SM Val ngayong araw na ito. Awitin po natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I Oh, love mahal you kita with sa the Panginoon. love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan, marami po pong mga taong pumapasok. Welcome, welcome, welcome po sa ating pananambahan ngayong araw na ito. Tunay ng ating, let's celebrate that Jesus is our Savior. Siya ang anak ng ating Panginoong Jesus at lahat ng mga burdens natin sa ating mga buhay, lahat ng ating mga problema, let's give it to our Lord Jesus Christ today. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit. Nais mo bang maibsan ang pasan? Ayan, sige po, welcome po. Yes, ayan. Pahinga po muna tayo. Gamitin po natin ang ating mga tinig, ang ating mga boses na pawala-wala na. Ang ating, baka po yung iba, pwede po tayong lumipat dito po sa kabila. The boat is sinking na po tayo. Ayan. Tayo pong uwawit. Nais mo bang maibsan ang pasan? Nais mo bang maibsan ang pasan? Makapangyarihan ang dugo. Nais mong sasanay magtagumpay. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo! Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang magwagigang tunay? Makapangyarihan ang dugo sa kalayaw at kapalaluan. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang puso'y dumalisay? Makapangyarihan ang dugo. Ang batik ng salay mahugasan. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais
mo bang maglingkod sa hari? Makapangyarihan ang dugo, mabuhay kang nagpupuri lagi. Dugo'y may lakas na tangi. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. For the last time! Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan, ang dugo ni Kristong banal. Kristong banal, ang dugo ni Kristong banal. Yes, praise God. Patuloy na sa ating pag-awit, patuloy na manabik tayo sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy natin ipalakpak ang ating mga kamay. Umawit tayo para sa ating Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati na iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga! Yes, Lord! Sa galak tumatawa. Patingin ako ng mga galak nyo! Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko,
Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Patuloy na sa ating journey of being a Christian, He is slowly turning us, transforming us sa ating mga buhay. At patuloy na gawin nating panalangin itong next na kantang ito, na every time na we pray to God, every time we read God's Word, every time na nagde-devotion tayo, maranasan natin, maramdaman po talaga natin ang presensya ng ating Panginoon na kapag nakita natin, sumagot or nagkaroon ng answered prayer ang ating mga buhay, masasabi natin na yes, Lord, thank you so much. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panalangin. Patuloy na no matter what circumstances that we are facing right now, nandito ang ating Panginoon, kasama natin siya. Patuloy na maranasan, madama natin ito sa panalangin, sa pamamagitan ng awit na ito. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Minsan pa po. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami tatagpuin. Iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Praise God. Patuloy na awitan natin ang ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami tatagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Yes, Lord. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo.
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan! Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan ngayon, Panginoon. But still, we are giving you all our praise. We are giving you all ourselves, Panginoon. Panginoon, kayo po ang patuloy na magbago sa amin at patuloy na kayo po ang siyang humipo sa amin, Panginoon, upang paglabas namin sa aming iglesia, maging buhay na patotoo po kami ng inyong pagmamahal, ng iyong kaligtasan, Panginoon. At Lord, hanggang sa buong programa namin, hanggang sa mensahe ng buhay, lahat po ng ginagawa namin dito, maging alay po, maging ministry, maging isang pagsamba, Panginoon, sa inyo. Patuloy, nakatagpuin ka namin, Panginoon, sa aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayun, salamat sa Kristo. Ngayon po, makakapanig naman po tayo ng tanging bilang mga bata po.
Salamat sa tamang bilang. Ngayon po, nadako tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan at kasunod nito ang mensahe ng buhay, ang Reverendo John Dave Angeles. Sa mga may kakayahang tumayo ay nais ko kayong anayahang tumindig sa paggalang sa pagbasa ng teksto o mga banal na salita nating pagbubulay-bulayan sa umaga na ito. Sa Mateo, sa chapter 28, verses 16 hanggang 20, ay ganito po ang ating matutunghayan. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ini-imagine ko kanina kung yung mga kids ay nag-special number ngayon, ay sa susunod na linggo ay ibang kapisanan yung mag-special number, no? Kuya Ambet. Pero, bahala na ho kayo kung tatalon-talon din ho kayo at iikot at may magsusolo. Laking tulong din, nakakapahinga bago yung sermon, no? Pero masaya tayo kapag yung ating worship ay well participated, no, ng bawat isa sa atin. Dahil ang pagsamba ay very communal sa atin bilang mga Pilipino at bilang mga mananampalataya. Mga kapatid at talagang masama na talaga yung pakiramdam ko, no? Kagabi ay parang sipon na ako kagabi. So wala mo ng beso-beso. Kailangan ko yatang mag-take ng maraming vitamins, no? Anyway, sa umaga pong ito ay tayo po ay tatalakay sa paksa na following Jesus in word and deed. Again, ang atin pong paksa ay following Jesus in word and deed. Kanina po binasa natin sa Tagalog or sa Magandang Balita ang atin pong text. Nais ko pong muling basahin ito sa NIV or New International Version ang atin pong teksto. Sa Matthew 28 verses 16 to 20, mababasa natin, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had to hold them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Meron ho ba kayong kasama sa bahay na kapag inutusan ninyo ay tutugon ng opo, pero hindi agad gagawin? Yes po, pero mamaya na. Meron bang nagsabi sa inyo na susundiin kayo pero parang hindi naman ginawa? Sometimes yung atin daw pong pag-confirm o yung ating pag-affirm or pag-say ng yes
does not coincide sa ating mga ginagawa. Sa umagang ito, mga kapatid, katulad ng ating paksa, ay titignan po natin yung atin pong pagsunod kay Jesus sa pamamagitan ng ating mga salita o ng kanyang mga salita at sa ating mga paggawa. Kung atin pong pag-aaralan ang Matthew 28 verses 16 to 20, makikita po natin dito ang mga huling sinabi ng ating Panginoong Hesus bago po siya muling bumalik or mag-ascend sa kalangitan. Mga kapatid, ang sinasabi niya po rito ay hindi isang hiwalay na utos na biglang lumitaw sa dulo ng Gospels. No? Sa Matthew, even sa ibang mga Gospels, no, yung kanyang mga huling sinabi. Ito po yung masasabi natin, again, it is a culmination. Kapag sa mga schools, pag sinabi nating culmination, ito yung parang paglalagom, no? Pagtatapos sa mga seminars, sa mga conferences, pagka-culmination activity, ito na yung huli. No? Sa simula ng gospel, ipinakilala si Jesus bilang Emmanuel. No? Sa Matthew 1:23, pag ating kung binasa, ang sabi roon, God will us. No? Sumasa atin ang Panginoon. At sa mga huling sinabi niya doon sa Matthew, ay I am with you always. Ibig pong sabihin, meron pong malaking connection yung kanyang sinabi doon sa unang bahagi ng Matthew hanggang doon sa huling bahagi. Jesus is God with us from beginning until the end. Ibig pong sabihin, yung sinasabi ni Kristo ay hindi lamang siya hanggang doon sa dulo. Sa simula pa lamang siya po ay sumasa atin na. Ang misyon po ng disciples o ng kanyang mga disipulo ay hindi lamang isang gawain na kanilang gagawin para kay Jesus. Hindi lamang ito para bang kung si Jesus sabi niya bago ako umalis ay gawin yung disipulo ang mga ito. In fact, sila po ay sumunod o gumagawa na habang kasama pa lang nila si Jesus. Ang sabi ni Jesus, I am with you always, from the beginning until the end. Magandang tignan po natin yung kalagayan ng mga disciples noong unang panahon. Mahalagang tandaan po natin na yung mga tinawag ni Kristo na mga disipulo ay hindi mga perpekto. Walang perfect doon sa mga taong iyon. Sino-sino yung mga disciples na iyon? Meron siyang isang disipulong ipinagkanulo siya. Merong disipulong iniwan si Jesus. Merong disipulo na paulit-ulit siyang itinanggi. Meron siyang disipulo na natakot. Sabi namin noong nakaraang linggo, in fact, yung mga disipulo, nung panahon na si Kristo ay ipapako sa krus, wala halos natira na kahit isa sa kanyang tabi. Takot na takot yung mga alagad ng panahon na iyon. Ngayon, pagkatapos po nung pagkabuhay ni Kristo, bumalik siya sa Galileo at sinasabi po sa ating talata, they worship Him, but some doubted. May matagal na ho ba kayong nakasama sa buong buhay ninyo? Siguro yung mga magulang ho ninyo. Sino rito yung may mga long-time partners na? Yung matagal na panahon na kasama nyo na sila. No? Yung mga ilang taon ba kayo bago nagpakasal? Mga 5 taon? Kulang. Mga 10 taon? Sabi, tagal, no? Ngayon, nagpapakasal mga ilang buwan ba? No? Na nagda-doubt pa ba kayo sa asawa ninyo hanggang sa ngayon? Hindi naman na siguro, no? Pag mag-asawa daw, pag mag-jowa daw, Kuya Ambet, todo pabango, no? Pag mag-asawa na, bahala na kayo. Pagka mag-jowa ay pag nauutot, lalayo. Tumatawa ko, Kuya Ambet, Pero pag mag-asawa na, okay lang yan. No? Biro lang yun. Pero baka totoo sa inyo, hindi ko alam.
Mga kapatid, kasama ni Kristo yung kanyang mga alagad more than 3 years ng kanyang ministry. But then again, ang sabi po sa text, they still doubted Him. Yung Great Commission na atin pong binasa kanina ay ibinigay hindi sa isang grupo ng mga perfect believers, kundi sa mga taong sumunod, nadapa, nagduda, ngunit muling tinawag ni Jesus. Remember Peter? No, si Peter ay sabi niya kay Jesus, alam mo, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. No? Nung hinuhuli si Jesus, anong ginawa ni Peter? No? Tinagpas niya yung tenga ng isang nanghuli kay Jesus. Talagang pinagtanggol niya si Jesus. Napakatapang ni Peter. Pero nung hinuhuli na si Jesus, o nasa trial na si Jesus, tinanong siya, kilala mo ba ito? Hindi. 3 beses pa siyang tinanong. Si Peter, nadapa siya. No? Napaka-strong ng kanyang pananampalataya. Many times, no, nag-fail si Peter. But then again, Jesus redeemed Peter doon sa kanyang kalagayan. Sabi ni Jesus, Pedro, ano ba ako sa iyo? No? Paulit-ulit na tinanong ni Jesus. At sabi ni Jesus, Pedro, mula sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Merong redemption arc ang mga disipulo na from the very beginning ay hindi po sila mga perfect na mga tao. Now, let's look at what's happening sa panahon ni Jesus. Ang mundo ni Jesus ay sa mundo ng imperyo ng Roma. No? Pag sinabi po doon ng mga panahon na yon na authority or kapangyarihan, ito ay sumasalamin sa Roman Empire noong unang panahon. Ibig pong sabihin, walang ibang makapangyarihan kundi ang mananakop ng mga Romano. Sila lamang yung makapangyarihan, sila lamang yung may kakayahang mamahala, sila yung may domination sa lugar na iyon. But then again, napakahalaga nung sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Uulitin ko po. All authority in heaven and on earth has been given to me. Hindi lamang on heaven or in heaven, pati yung earth. Ibig pong sabihin, merong matapang na sinasabi si Jesus na yung kanyang authority ay hindi lamang panlangit, kundi pati dito sa ating kinalalagyan. Then again, wala pong boundaries yung pagdidisipulo o yung pag-abot ni Kristo o ng ating Panginoon sa iisang lahi. In fact, pag pinag-aralan po natin, it all started doon sa Israel. No? Kaya very vital yung bayang Israel. In the beginning, ang plano ng Panginoon is to redeem His creation through this nation. Pero pag pinag-aralan din natin, many times ay nag-fail ang bayang Israel. So from Israel, no, it transforms to all nations, and not just us as Christians, not just the Jews, not just the Israel, kundi ang mabuting balita ay para sa lahat ng lahi at para sa lahat ng tao. Maganda po yung sinasabi ng ating text. Sabi po, the center of the message is not simply go. Hindi lamang go therefore. Ngunit pag pinag-aralan natin, ang pinakamahalagang bahagi ng ating text ay yung salitang make disciples. Uulitin ko po, ang pinakamahalaga ay yung sinasabing make disciples. Hindi lang sinasabi na, sige, pumunta kayo sa Samaria, sa Galilea, at sa dulo ng daigdig. Ang mahigpit na bili ng Panginoong Yesus ay humubog sila ng mga taong natututong mamuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo. Ang goal ng misyon na ibinigay ng ating Panginoon ay hindi lamang conversion ng mga tao, higit ay ang pagdidisipulo. Ang goal po ng discipleship or to make disciples ay hindi nakakontain sa pagbabautismo o pagdalo sa ating mga worship service.
Hindi yung pagdadagdag sa church membership ng ating iglesia, hindi sa paramihan ng Bible verses. Ang disciple ay isang taong natututong mamuhay sa paraan ni Jesus. Ibig pong sabihin, pag sinabi natin tayo ay disipulo, unti-unti tayo nagiging katulad ni Kristo. Hindi po ibig sabihin na pag tayo ay disipulo, ay ito ay patungkol lamang sa ating pananiniwalaan. Ang mahigpit na tanong sa atin ay paano tayo namumuhay dahil tayo ay nananampalataya o naniniwala kay Jesus. Na-imagine nyo na ho ba, or naisip na ho ba yung sarili, from the start na kayo ay naging mananampalataya until now, meron ho bang nagbago sa inyong buhay? Opo, Pastor, kasi linggo-linggo nasa church na kami. Meron na po bang nagbago sa inyong buhay simula nang kayo po ay naging isang mananampalataya? We have to ask ourselves, tandaan po natin, ang pagdidisipulo ay hindi lamang nakatuon doon sa sinasabi nating pagliligtas ng mga kaluluwa, kundi paano makikita sa ating mga buhay si Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Tandaan niyo po yung mga disipulo, 3 years nakasama nila si Kristo. Sabi ni Peter, mahigpit yung kanyang pananampalataya sa kanyang guro. Pero nung dumating yung trial, iba yung ginawa ni Pedro. Mga kapatid, paano nagiging tanda ang ating iglesia ng bagong buhay na dulot ng paghahari ng Diyos? Tayo po ba as a church ay nakakakitaan ng isang iglesia na may disipulo na binago ng ating Panginoon? Pag pinag-aralan po natin ang salvation o kaligtasan, ay hindi lamang ito nakakontain sa pagpunta sa langit. Sino gusto pumunta sa langit? Wala. Sino gusto mauna? Wala, di ba? Wag muna, di ba? Salvation is not just about going to heaven. Pag pinag-aralan po natin ang ating paksa, when we talk about salvation, sa konteksto ng ating Panginoong Hesus, ito yung paglaya mula doon sa kasalanan, pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos, pagpapagaling ng sugat, pagkakasundo ng pamilya, at iba't ibang kagalingan ng panahon na iyon. Ito po yung direksyon ng sinasabi nating shalom o ang buhay na inaayos at ipinanumbalik ng Diyos. Kaya kapag ang church ay naglilingkod, hindi natin pinapalitan yung sinasabi nating pagbabahagi ng ebanghelyo o ng evangelism. Isinasabuhay natin yung sinasabi nating mabuting balita na ating ipinapangaral. Ibig pong sabihin, when we follow Jesus by our word and deed, hindi lang natin binabahagi ang mabuting balita through our word of mouth. Isinasabuhay natin yung mabuting balita sa ating mga buhay. Sa unang punto natin ngayong umagang ito, makikita natin na yung otoridad ni Jesus ay hindi para sa kapangyarihan, kundi sa pagpapalaya. Binanggit natin kanina, sabi sa text, all authority in heaven and on earth has given to me. Again, sa mundo ng Roma, ang authority ay ginagamit upang manakop, magpataw ng buwis, maghari, o magpanatili ng kapangyarihan. Ito po yung konteksto ng authority na meron sa panahon ni Jesus. Ngunit kay Jesus, yung authority na ibinigay sa Kanya ay ginamit upang magpagaling, magpatawad, magpakain ng mga nagugutom, tumayo sa panig ng mahihina, yakapin ang mga tinataboy ng lipunan, at maglingkod sa mga aba. Ito po yung uri ng hari na ipinapakilala ng Matthew. Hindi katulad ni Cesar na mapanakop, kundi katulad ni Kristo. Kaya tayo po bilang mga disipulo, bilang kanyang mga lingkod, lagi nating titignan sino ang napaglilingkuran noong ating kakayahan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kanino natin ito ipinaglilingkod, kanino natin ito ibinibigay bilang ating mga ministeryo.
tandaan po natin, ito po ay nakatukoy sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Ikalawa, makikita natin ang dakilang utos ay hindi magpalaki ng simbahan, kundi gumawa ng mga alagad. Wala tayong mababasa sa ating banal na kasulatan na sabi ni Jesus, ay gawin nyo ito upang dumami ang inyong mga kasapi sa inyong iglesia. In fact, pag binasa natin yung Acts, wala po doong sinasabi na magparami. Ang sinasabi sa Acts, kumain sila ng magkakasama, nag-aral sila ng magkakasama, nagbenta sila ng kanilang mga possessions, and then from that, ang Diyos ang siyang nagdagdag ng mga mananampalataya araw-araw. Malinaw na sinasabi sa ating banal na kasulatan ay hindi go and make converts or go and build churches. Malinaw sa ating Biblia, ang sabi ng Panginoon, make disciples. Ang disciple po ay sumusunod. Ang disciple ay natututong mamuhay gaya ni Jesus. Kaya ang mabigat na task na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay ang tanong, ilang buhay ang tunay na nagbabago upang maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagdidisipulo. Ilang buhay ang nabago sa pamamagitan ng ating pagdidisipulo. Ikatlo, mga kapatid, at dito po ako magtatapos. Ang ebanghelyo ay nakikita, again, bago pa ito naririnig ng isang tao. Maraming mga Pilipino ang nagsasabing, alam nyo, hindi ako nagsisimba dahil iba ang sinasabi at ginagawa. Maraming mga Pilipino yung, parang ayoko nang magsimba kasi sabi naman ni pastor, ganito, pero iba naman yung nakikita. Sabi nung isang nagsisimba doon sa ganong simbahan, sabi niya, ganito dapat yung ginagawa, pero iba naman yung nakikita ko. Sabi ho ni Mahatma Gandhi, kaya si Mahatma Gandhi, kapitbahay namin yung sa Navotas. De, joke lang. Si Mahatma Gandhi, na sa India, na isang famous na tao, sabi niya, I like your cries. No, but I don't like yung mga Christians. No. Minsan masakit itong marinig, no? Minsan masakit marinig, no, na pag sinabi ng iba, si Kuya Ambit, nagsisimba pa naman yan sa ganito. Pero ganito. Mga kapatid, yung ating mga buhay bilang mga disciples at mga mananampalataya, tandaan niyo po, bago natin ibuka yung ating mga bibig sa mga taong ating lalapitan, tayo yung una nilang nakikita. Yung ating mga ginagawa. Sabi po nila, tayo daw yung unang binabasa ng mga tao. Tayo yung unang tinitignan. Bago pa natin sabihin na mahal sila ni Kristo, lagi nilang tinitignan yung ating buhay. No? Tayo daw yung mga walking Bibles. Tayo daw yung mga salita ng Panginoon na buhay. No? Paano ba tayo nakikita ng ating kapwa? Tandaan po natin, kapag yung church ay nakitang tapat, mapagkalinga, makatarungan at mapagpakumbaba, mas nagiging kapanipaniwala yung ating ibinabahagi na mabuting balita. Kayo ba naniniwala kayo pag sinabihan kayong mahal kayo pero hindi naman kayo niregaluhan ever since sa inyong buhay? No? Sabi niya mahal kayo pero hindi naman kayo hinatid sa bahay. Niligawan kayo pero never kayong binigyan ng flower. Sabi niya mahal kayo pero kahit kailan di kayo pinaghugas ng kahit kailan ay hindi man lang kayo pinagluto or pinag-init ng tubig tuwing umaga. Mga kapatid, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, sa ating pag-go and make disciples, mahalagang tignan natin yung ating sarili. Hindi po ibig sabihin na hindi sapat yung gospel, no? Yung salita ng Panginoon ay sapat, no? Ito ay may kapangyarihan. Kailangan pa rin nating i-share yung Word of God. Hindi natin ito iniaalis.
Ngunit ang atin pong proclamation ay nagiging mas credible kapag yung ating buhay ay umaayon sa ating ipinangangaral. Uulitin ko po, mas umaayon yung ating mga pagbabahagi ng mabuting balita kapag mismo yung ating buhay ay naka-align doon sa ating ipinapangaral. Isipin natin, no, kapag ganito yung mga bagay na ating ginagawa, walang doubt na yung ating lalapitan ay hindi maniniwala sa atin. Hindi po ito nagtatapos doon sa ating pagbabahagi ng ating mga tracts, pagbabahagi ng ating mga Bible, yung mga sipi ng Biblia. Hindi po ito natatapos doon sa ating pagsasabi na kailangan nilang tanggapin si Jesus. Kailangan nating iparamdam sa kanila yung isang buhay na binago ng ating Panginoon. Kailangan nating iparanas sa ating mga buhay na tayo ay disipulo na nakikita sa ating mga buhay ang tunay na binago ng ating Panginoon. Hindi pwede nating sabihin na ganito yung sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, blessed are the poor. Pero hindi natin ginawa at hindi natin ipinaranas yung sinasabi nating blessed sa mga taong ating pinahaginan. Again, bago pa natin sabihin yung mabuting balita sa kanila, mas nakikita po yung ating mga paggawa at pagkilos. Mga kapatid at mga magulang, sa atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, mabuti po yung ating pagbabahagi, yung ating pagsisend out, yung atin pong pag-go and make disciples. But mahalagang tignan natin, as we follow Jesus, magawa natin yung pagsunod, hindi lamang sa ating mga salita, higit sa ating mga paggawa at pagdilingkod sa ating kapwa. Maging bahagi tayo mga kapatid ng isang bagong sambayanan na naghahayag ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang ng sinasabi nating sila ay maligtas, kundi maging kasangkapan tayo ng pagliligtas at pagpapanumbalik ng Diyos sa ating pamilya, no, sa ating pong bayan, sa ating komunidad. Mas nagiging epektibo yung ating pong pag-eebanghelyo kung nakikita sa ating buhay ang isang bagong buhay na binago ng Diyos. Ang misyon ng church ay humubog ng isang sambayanang sumusunod kay Kristo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, hanggang sa makita ng mundo ang buhay ng hari at ang paghahari ng Diyos sa atin. Nabanggit ko dati, no, tayo daw ay mga may tuturing na mga little Christ. No? Ibig pong sabihin, kapag tayo ay lumapit sa ating kapwa, pag tayo ay nakasilamuha, yung atin daw pong hininga, yung atin daw pong mga ginagawa, ay representasyon ni Kristo sa ating kapwa. Mga kapatid at mga magulang, nawa sa ating mga buhay paglilingkod bilang mga disipulo ng ating Panginoon, makita sa atin ang tunay na pagsunod sa ating mga salita at sa ating mga gawa. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Hello po. Yun po. Salamat, Pastor, sa napakabiyayang mensahe po sa umaga po. Ngayon po, dadako tayo sa ating paghahandog. Inaanyan ko po si Abby at si Talen.
Inaanya ko po ang kapulungan na tumayo. Pagpalain aming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Dako po tayo sa ating mga pahayag. Bago po ako tumungo sa pahayag, meron po akong welcome po sa Isimbal, dalawa po, si Ashley at si Senyo. Ayan po. Salamat po. Sa August 23, 20, Sunday worship natin, ganun pa rin, 9:30. Ang ating pong speaker, ang ating Jack Jubel Mondoy. Ang ating presider, ang kapatid na Lovely Esperanza. Ang mga asset po natin ay ang kapatid na Olga Baldonado at kapatid na Carmen Esperanza. Ang kids sa Sunday Bible School, papatuloy pa rin. Kasabay ng ating pananambahan sa taas po. Every Wednesday po ang ating midweek, tuloy-tuloy rin po ito. Online, midweek service natin, 7:30. Ang Sunday after worship service po ang IDJ, tuwing last lang, ano ito, no? Ngayon. Second. Ang Sunday after worship natin, ang Oikos, papatuloy ang kalalakihan at kababaihan, yung adult. May mga karagdagan po kung kaya. Chairman, wala na po. Ngayon po, naayan ko pong tumayo ang kapulungan, dalangin pastoral po. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang amin pong gabay at amin pong tagapagligtas. Sa umagang ito, Diyos, ay nagpapasalamat po kami sa isang magandang panahon na inyong pinagkaloob sa amin simula pa kahapon, sa panahon ng mga habagat at mga bagyo ay patuloy mo kaming iniingatan at sinasamahan sa aming mga buhay. So umagang ito, Diyos, amin pong dinudulog sa iyo, ang amin pong mga kapatid na may mga tanging kahilingan, ang amin pong mga magulang, ang Tatay Rico at Nanay Ruby na kasama namin via online. Dalangin namin po ang aming mga magulang na ito na inyong patuloy na pagkalooban ng maayos na kalusugan. Gayon din po, Diyos, dalangin namin si G-Boy sa kanyang pagpapagaling, pagpapagamot, inyo pong pagkalooban siya, Panginoon, ng kanyang mga pangangailangan at dalangin namin, O Diyos, ng kagalingan na inyo may pagkaloob sa kanya. Gayon din po, Panginoon, sa family po na aming Jack Eden, pagpalain niyo po sila, pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, higit si Alpha, Panginoon, na inyong bigyan ng patuloy na kagalingan wala po sa kanyang bakondasyon. We also pray for the father of Kuya Gilbert, inyong bigyan ng patuloy na kalakasan at maayos na kalusugan ng kanyang kapatid, Panginoon, ay inyo pong pagkalooban ng mga provisions sa kanyang mga pangangailangan ng mga pagdialysis at ang kanya pong pangangailangan ng kidney donor, Panginoon, ay maipagkaloob. Dalangin din namin, O Diyos, si Love sa kanyang work, inyo pong bigyan, Panginoon, ng patuloy na katagumpayan sa kanyang mga pagtrabaho. Hindi ng kanyang father, inyo pong ipagkaloob ang US citizenship, higit, Panginoon, ang kanyang maayos na kalusugan at yung mga benefits, Panginoon, na kailangan po ng kanyang father. We also pray for Mick. Pagpalain niyo po siya sa kanyang
pagtatrabaho sa malayong lugar. Pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito at ingatan sa mga kanyang mga pagbabiyahe sa malayong lugar. Gayun din po, Panginoon, we also pray for Jennifer Puno. Inyo pong bigyan ng amin pong kapatid na ito ng kagalingan at naniniwala kami na walang imposible sa iyo na inyo ipagkakaloob ang lubos na kagalingan sa kanya. Dalangin namin ang pinsan po ni Nanay Vicky, inyo pong ipagkaloob ang kagalingan at mula sa kanya pong sakit at naniniwala kami, O Diyos, na hindi siya pababayaan sa kanya pong pagpapagaling na ito. Dalangin namin, O Diyos, si Nico sa kanyang pagnanais, O Diyos, na patuloy na makasumpong ng ang mga magagandang opportunities. Dalangin namin siya, Panginoon, sa kanyang mga paghahanda, mga naisin, Panginoon, mga plano sa buhay, inyong ipagkaloob sa kanya ito, O Diyos, at alam namin na ikaw ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa kanya. Dalangin namin, aming Diyos, ang amin pong church, ang amin pong leadership, inyo pong pagpalain, ang amin pong iglesia, ang amin pong mga kamanggagawa, ang amin pong Jack Eden, Pastor Arnold, and Jack Jubel, sa kanilang mga ministries, kanilang kalusugan, kanilang pong mga gawain, Panginoon. Inyo pong patuloy na pagtagumpayin ang kanilang mga gawa at naniniwala kami na patuloy silang gagamitin effectively sa kanilang mga ministries. We also pray sa bawat isang mga gawain na amin pong naipahayag, ang amin pong mga plano pa, Panginoon, para sa SM Val, inyo pong pagtagumpayin ito. At sa lahat ng ito, O Diyos, ay alam namin na ikaw ang siyang gagawa at kilos upang patuloy na magtagumpay ang mga gawain namin ito. Dalangin namin, aming Diyos, ang aming pong misyon sa Pasig. Inyo po kaming samahan sa muling pagdalaw namin mamaya at sa pagtuturo sa mga bata. Inyo pong bigyan ng mabiyayang pagtungo ang amin pong mga kapatiran doon at naniniwala kami na sa amin pong mga paglilingkod na ito ay ikaw ang siyang aming napapapurihan at patuloy naming nagagawa ang atas na inyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin namin ang amin pong bayan sa mga panahon na dumaranas, Panginoon, ng mga challenges and struggles. We also pray, Panginoon, sa mga pangangailangan naming bayan. Ikaw ang Diyos ang magkaloob nito. Gayon din ang amin pong komunidad dito sa Santa Mesa. Inyo pong pagpalain ng aming community at dalangin namin, O Diyos, ang amin pong iglesia ay patuloy na maging ilaw sa dakong ito ng Santa Mesa at maging bukas ang aming iglesia sa marami pa pong tao sa nangangailangan ng inyong pagkalinga. Dalangin namin ang amin pong church, inyo pong pagpalain kami, O Diyos, sa aming mga paggawa at pagkilos. Kami na bawat isang narinito sa bahay-sambahan, gayon din ng mga nakatutok online, ay pagpalain nyo rin po sa aming mga gawain at mga buhay. Ang bawat isa sa mga pangangailangan, hindi man po namin nabanggit ang mga specific na mga prayers na ito, Panginoon. Alam namin na higit na ikaw ang nakababatid ng lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. Sa po namin ipinagkakatiwala ang aming mga panalangin ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo. Ngayon po, dako tayo sa basbas sa may mga karawan at tanging pasasalamat. Nais po nating lumapit lang po dito sa ating para may pag Samahan po natin sila sa kanilang mga pagpapasalamat. Aming Diyos, purihin ka sa buhay ng inyong mga anak na dumako sa unahan. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, sa pagbibigay po ng basbas na inyong lingkod sa bawat isa sa kanila.
Ako po tayo sa ating doksolohiya. At ang Espiritong Banal na At ngayon, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos na manlilikha, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangunguna, pakikipisan, pagsubaybay ng banal na Espiritu sa ating mga paghayo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Hello. Hello, Kiko. Hello. Hello. Hello there. Yan, good morning po. Bago daw po tayo, may IDJ po tayo ngayon, pero bago po tayo mag-IDJ ay kain daw po muna tayo.